Ano ang lindol at ang lindol na nangyari sa Cebu? Sana makabangon po agad ang Cebu at sa mga nawalang ng mahal sa buhay. Nakikiramay po ako sa inyo. Sana po mag-ingat po tayo lagi. Pwede po kayo mag-subscribe, comment, like at share po sa ating munting video. Maraming salamat po. Libutin ang mundo at alamin ang mga kasaysayan na hindi pa natin nakikita at nalalaman. Ang kasaysayan ay isang malawak na dagat ng mga aral at karanasan. Sa pag-unawa sa nakaraan, mas mauunawaan natin ang ating kinabukasan. Ang dahilan ng lindol. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng lalas na nanggaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo, crust. Ang enerhiyang lumalabas ay sumasanga sa lahat ng direksyon mula sa kanyang pinanggalingan. Ang focus, sa anyo ng mga seismikong alon. Ang anyo ng mga seismikong alon ay maihahalin tulad sa anyo ng payapang tubig na hinulugan ng isang bato. Kahit na ang enerhiya ay mabilis na nababawasan habang ito ay papalayo sa focus, may mga sensitibong kagamitan na nakatalaga sa iba't ibang panig ng mundo para itala ang mga pangyayaring may kinalaman sa pagyanig ng lupa. Ang pandaigdigang mga epicentro ng mga lindol, 1963 hanggang 1998 mapa ng mundo na nagpapakita ng lithosphero na hinati sa 15 pangunahing tektonika ng plaka. Tektonika ng plaka mula sa NASA. Ang lindol, kilala rin bilang quake, tremor, or trembler sa wikang Ingles, ay ang pagyanig ng ibabaw ng Earth na bunga ng biglaang pag-release ng enerhiya mula sa lithosphere, pinakataas na layer ng planeta ayon sa mekanikal na katangian nito, ng Earth. Ang mga lindol ay mayroong magkakaibang intensidad. Maaaring umabot ang intensidad ng iba't ibang lindol mula sa mga lubos na mahina na hindi nararamdaman hanggang sa bayolenteng lindol na nakapagpapagalaw at hagis ng mga gamit at tao sa ere, nakapipinsala ng malalaking infrastruktura, at nakapagdudulot ng kapahamakan sa magkabilang mga lungsod. Ang tinatawag na seismic activity ng isang lugar ay ang dalas, uri, at laki ng mga lindol na naganap dito sa loob ng isang partikular na panahon. Ang seismicity naman ng isang partikular na lokasyon sa ilalim ng Earth ay ang average na rate ng seismic energy release, enerhiyang napapakawalan sa pagyanig, sa kada unit ng volume. Ang salitang tremor ay ginagamit din upang tumukoy sa pagyanig na hindi dulot ng lindol. Posibilidad na mangyari kapag may lindol. Nagkakaroon ng tsunami, pagkasira ng mga gusali, tulad ng mga tahanan at ospital. Malaking pinsala sa mga infrastruktura, tulad ng kalsada, tulay at linya ng kuryente. Pagkawala ng buhay ng mga tao at hayop. Sunog dahil sa pagputok ng mga tubo. Pagbagsak o pagguho ng lupa. Ang lindol sa Cebu, noong ika-30 ng Setyembre taong 2025, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Bogo City, Cebu. Ang lindol ay may lalim na 5 kilometro at ang sentro nito ay 19 na kilometro mula sa Bogo City. Umabot na sa 64 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. Kabilang dito ang 30 mula sa Bogo, 22 sa San Remigio, 10 sa Medellin, at 11 mula sa Tabuelan at Sobo. Idineklara ang probinsya ng Cebu sa ilalim ng state of calamity. Epekto sa infrastruktura at serbisyo. May mga kalsada at tulay na hindi madaanan dahil sa lindol. Nagkaroon din ng mga pagkawala ng supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa ilang mga lugar. Agad na nagpadala ang Department of Transportation, DOTR, ng mga inspector upang tiyakin ang kaligtasan ng mga paliparan at pantalan sa Cebu, at tiniyak na ang mga ito ay ligtas at operational. Nagpadala rin ang Philippine Coast Guard, PCG, ng mga doktor, nurse, at medical personnel kasama ang mga emergency equipment sa mga apektadong lugar. Nagdala ang PHIVOLCS ng mahigit 260 aftershocks, kung saan ang pinakamalakas ay magnitude 4.8. Nagpaabot ng pakikiramay ang DILG sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at nag-atas sa Bureau of Fire Protection na tumulong sa search and rescue operations.